Tara na, Maglibot na tayo sa mag-siesta Intramuros. muna tayo. Oo. Mag-siesta muna. Siesta. Ubusin muna natin. Oo, Sige muna natin to. Para Deserve, worth it. deserve natin Oo. to. Sige, ako magtutubig na lang. Sige. Hoy, bibigyan ka namin. Oo nga, grabe ka naman. Ako naman. Kasama yun. Diba? Oo. So ayan, narito na naman tayo sa kauna-unahang episode ng ating podcast. So ngayon, meron tayong tatalakayin na isang paksa na tungkol dyan sa mga kasuotan ninyo. Ano ba yung kasuotan ng kaganda? Nakikita nyo naman, makaluma, di ba? Pilipino. Pilipino. So ito, tatalakayin natin ang isang paksa tungkol sa kultura natin. Nasuot nyo din ngayon, suot natin. Mhm. At ano ba ang kabuhol ng kultura? Sa naaral natin tungkol sa Pilipino ay ang wika ay Wika, no? Kultura. Ang wika, kabuhol siya ng kultura. Kaya naman pag-uusapan natin ito ngayon sa ating podcast. Meron akong isang punto sa inyo. Sa ating kultura, sa wika, ito ay isang dilema o isang problema kung saan tayong mga Pilipino hindi na natin pinahahalagahan o ginagamit ng lubusan o pinayayabong ang ating wika. Ang ating wikang Pilipino. Simulan ko natin sa tanong, kaya pa ba natin na magsalita ng purong Pilipino na hindi nagiging dilaw ang ating salita? No? Ikaw. So isang tanong yan. Sige, mamaya niyo nasagutin. Kasi meron akong napagsaliksik na hindi na talaga kaya kahit sa panahon ngayon. Meron akong nakita, ABS-CBN. Matagal na itong balita itong mga 5 taon na yung mga bata sa elementarya ay hindi na kaya magsalita ng Pilipino. Talagang absolutamente hindi na kaya makapagsalita kung hindi English na lamang. English ang nasa kanilang tila. Kasi daw di umano para sa kanilang edukasyon, para sa paglaki nila, di sila bubuli at kung ano-ano pang mga dahilan na alam naman natin. Para matalino daw sila, di umano. So isang problema ito. Parang nagiging batayan ang Pilipino bilang wikang mabata at hindi batayan ng katalino. So ito pa, meron akong napanood na vlog siya na in-upload ng Asian vlog o Asian channel. Sabi doon, ang title nun, pamagat ng kanilang vlog ay Can Filipinos Speak Their Own Language? Magandang pamagat kaya. Kung saan in-interview nila yung mga adolescents o binata, mga dalaga na may tanong tungkol sa isyong panlipunan at kailangan lang sagutin na purong Pilipino na walang halong Ingles. Ang naging resulta ay napakasalimuot sapagkat wala ni isa sa mga challenger o sa mga sumagap na pagsubok na nakayang makapagsalita ng Pilipino ng puro. Yun ay isang Tuwid problema. na So kung kayo naman ang tatanong, kaya niyo bang magsalita ng Pilipino o sa araw-araw na nakikipag-usap ng puro na hindi hilaw? Sa akin, hindi na ako magkukulang. Hindi. Kasi may mga salitang English na wala nang salin sa Pilipino. And dahil nga sa globalisasyon na nangyayari sa atin, naapektuhan na rin ang pananalita na hindi na rin straight Filipino. Sa akin, ang hipokrita ko kung sasabihin kong kaya kong magsalita ng purong Pilipino. Hindi talaga. Aaminin ko kasi, lumaki ako ng bata ko, ang mindset ko kasi is, the more na marunong ako mag-English, the more na mas matalino, mas mataas yung tingin sa akin ng mga tao, which is not good. Ayan, nakikita nyo, may mga hiram na salita akong ginagamit ngayon kahit nagko-converse lang kami. Para sa akin, nakakalungkot yung gantong pangyayari na, ayan, nasa Pilipinas tayo, Pilipino tayo, pero hindi natin kayang magpurong Tagalog. Pero sa akin naman, bilang magiging isang guro, tinatrabaho ko naman na mas mahalin yung wika natin. Mas matutunan. Kasi may ilang words talaga akong hindi alam. Lalo na yung mga malalalim. Ayun. Ayan, oo. Ikaw naman, Adinor. Para sa akin, hindi naman. Kasi marami tayong dialekto o salita dito sa Pilipinas. Ang aking unang mother tongue ay Bisaya. Bisaya. So, nung bata ako, mas magaling ako magsalita ng Bisaya. Tapos nung pumunta ako dito sa Maynila. Maynila, na-adapt ko yung culture. Gaya ngayon,
nakakapagsalita na ako Tagalog. Tagalog. Tapos, ngayon naman, onti na lang naiintindihan ko sa Bisaya. Pati sa akin na panood, may balak daw na matanggal Ng, ang mother tongue sa Oh, sa matatag sa curriculum. Oo, napanood ka, para narinig ko nga yan. kaya, Bali, mas gusto nila nakatutok sa agham at siyensya ang ating Curriculum. Curriculum Ah. ngayon. kasi hindi naman karamihan sa atin nagagamit yung Para daw di umano sa ekonomiya, sa ating inobasyon at pag-unlad, talagang mawawala na sa lahi yung kanilang inang wika. Kasi dapat dun magsimula yun sa pagkabata pa lang, no? So kung dun huhubugin mo yung isang bata sa sarili niyang wika, doon sasalamin yung kanyang pagiging siya, kung sino man siya, kung Bicolano man siya, Tagalog, Ilocano. Kumbaga, andun yung identidad Ah, niya. Yes, tama ka dyan. Nandun yung kanyang identidad, pagkakilala kung sino ka. Hindi naman masamang maghangad ng kaunlaran ng bansa sa ekonomiya, pero mahalaga din kung sino ka, kultura. So, para sa inyo, gusto niyo bang matanggal ang Ay, siyempre, ang mother tongue din. Bakit naman siguro Tutol tayo ako. hindi, di ba? Oo nga. Kahit ang Tagalog nga dapat nga pinag-iibayo pa yan sa eskwelahan. Para kasi sa akin is, yung wika natin, dapat hindi natin yan hinihiwalay. Kultura natin, Tama, kumbaga. kabuuan Sa pang-araw-araw na natin, buhay natin, Oo. imagine nyo like, araw-araw, may subject kayo. Science, math, ayun yung mga subjects nyo. Tapos biglang tatanggalin yung wika natin. Hindi ba parang masalimuot yun? Kasi wika natin yun Ginagamit nga natin sa pang-araw-araw na pamumuhay natin yun. Tapos biglang tatanggalin. Siguro naisip nila tong tanggalin kasi dahil sanay na tayo, dahil marunong tayo mag-Tagalog. Pero hindi naman doon nag-end Tama, yun. tama. Hindi naman porket alam na natin yung wika natin, kabisado natin, maalam na tayo, is tatanggalin na. siguro isa rin sa na kung bakit isinasa Ingles ang pagkamulat ng bata ay dahil sa ugali na ng tayong mga Pilipino Mm-mm. na mas tinatangkilik yung ibang kultura kaysa sa sarili nating kultura. Totoo. Diba? Bagong punto yan, yung sa pagsasa Ingles, no? Iminumulat na, kasi doon na yan nakaakibat Mm-mm. Kagaya na sabi ko kanina, Parang ayun yung sanhe ng pagkatanggal. oo, halimbawa, matatanggal ang mother tongue, o ang mangyayari, ang magiging epekto, ang tendensiya niyan, magkakaroon tayo ng kaisipan bilang isang Pilipino na mulatin ang bata Sa sa wikang Ingles dahil ito ay ginagamit na pang internasyonal, Universal language. Oo, universal lang para sa negosyo o kung ano mang kung ano man ang kanyang layunin. Tingin ko para sa sariling interes na lang ito no? Hindi na para sa kultura. Tsaka isa pa, yung mga makabagong henerasyon ngayon, namulat na sa internet, sa mga website or sa YouTube. Lalo na yung Coco Melon, di ba? Johnny, Yes Papa. Si Miss Ganon. Rachel, madami pa Miss yan. Rachel, oo. So sana pala meron ding mga ganyang mga pambata na Ayan. Tagalog. At saka ito dagdag ko lang. Kasi Yung sa binigay mong isa pang paksa, yun yung tinatawag natin sa pinag-aralan natin sa Pilipinolohiya na Amerikanisasyon. Oo, yun Yun. din, American. Doon hinuhubog ng isang magulang na alam niya na palibhasa ang Ingles ay magbibigis sa kanyang pagkatao. Gayong sila ay Pilipino. Yun ay mali. Dapat unahin mo ng tangkilikin o ang sarili. ibihisan ang iyong bata na yun ng diwang Pilipino. Sapagkat siya ay Pilipino, yun lamang yun. Nakakalungkot kasi lahat tayo naranasan yung ganun. Bata pa lang tayo. Nasa isip na natin na pag marunong tayo mag-Ingles, mas matalino tayo, mas mataas yung tingin nila sa atin. Lahat Sa tayo totoo lang. naka-experience ng ganun situation, no? Mm-mm. So, anong magandang pwedeng solusyon natin nun? 'Di ba? Nabanggit nyo nga kanina na ang daming mga palabas na pambata na nasa wikang Ingles katulad ng Coco Melon, kay Miss Rachel. Bakit hindi gawin ng ibang content creator na mag-produce ng mga pambatang palabas na nasa wikang Filipino? Kunwari, yung mga ano ba yung mga dating kanta? Bahay Meron, Kubo. meron sinta, di ba? Pwede yun. Pwede nga. Dapat Ano din, pwedeng bata. Oo, pwede yun. Kwentong Sana yung parabola, gano'n. Yan. Sana nakikita ko, karamihan sa mga bata ngayon, doon pinalalaki Ako, natutuwa ako doon ako pinalaki. Oo. Lalo na yung Sample sa nga. mga alamat, lalo sa mga Ayun, alamat, Magaling ako. sila Pagong at Matking, Kasi Ayan. gano'n. natutunan At kaya sana alam pa ng mga bata yun. Tignan natin kung tanongin nyo, alam pa ba nila yun? Diba? Diba? Habang nagdi-discussion tayo kanina, parang may isa akong gustong punahin na dapat pag-usapan natin Ano dito. yan? Ano naman yun?
Ako kasi pag bumabiyahe ako papuntang PNU, talagang malayo pa, galing pa akong EDSA. So, ang daming mga karatula do'n kasi alam niyo naman na mga Pilipino talagang tatawid kahit may overpass. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit yung mga signage or karatula na andoon is nakasalin sa Ingles instead Laging na instead na sa wikang Filipino. Oo. Halimbawa na lang dito, what if yung isang taong to is hindi siya nakapag-aral? Hindi Kasi, siya marunong bumasa ng kasi ano Ingles. naman na yun sa mga Pilipino na hindi ba Oo. nakakapagtapos ng elementarya. Common yun sa atin. Madami talagang hindi nakakapag-aral. Gawa na rin ng poverty. Kahirapan. Ayun, what if hindi niya mabasa yung nakasulat doon sa signage? Paano yun? Bigla siyang tumawid, edi maghumulta pa siya. Ang sa akin lang, dapat, miski sa mga maliliit na bagay, katulad ng mga nakikita natin sa daan, sana hindi na nila isinasalin sa wikang Ingles. Sa akin lang ito, isa rin to sa napapansin ko. Ano yan? Parang sa bansa natin, tayo lagi yung nag-a-adjust eh. Let's say, Oo. halimbawa, itong isang tindera. May bumili sa kanya, isang tourist, like, foreigner, gano'n. Then, itong tinderang Pilipino na to, kailangan niya pa mag-Ingles para lang makabenta. Sa ibang bansa, di ba, kung pupunta tayo sa ibang bansa, kung bibili tayo, syempre, kailangan Tayong natin nag-a-adjust. gamitin yung wika nila. Kasi, andun tayo sa bansa nila eh. Pero, pag sa Pilipinas, ang nangyayari kasi is tayo nag-a-adjust sa sarili nating bansa. Imbis na yung mga dayohan. Anong ano nyo dito? Sa inyo dito? Parang hindi makataruhan, Oo. no? Oo. Pero kung ganun man, siguro kung titignan natin talaga, kasi siguro mauunawa na naman natin, ang Ingles ay isang international na lingwahe. Pero kahit yun nga, tama ka naman doon, no, kung meron mang no parking, kahit meron man lang pagsasalin sa Pilipino, kahit man lang naka-close and open Oo. parentheses, no? Alam mo, sa totoo lang, merong batas dyan na ginawa eh. Nakalimutan ko lang kung anong particular na batas yun. Pero Basta may ang sabi- batas na ginawa. may batas na ginawa, ang sabi, pagpapayabong ng wika Pilipino sa pamamagitan ng pagsasa Pilipino ng mga karatula, no? Pagsasa Pilipino ng mga babala sa publiko at kung ano-ano pang nababasa para yun ay lubusang magamit ang wika Pilipino. Pero kasamaan palad, hindi natin nakikita na gano'n sa katotohanan. Kumbaga, de facto, no? Hindi nangyayari sa totoo. Nasa batas lang. So ayan, napakarami nating natutuhan ngayon, napakarami Ang nating dami nating natalakay. natalakay, talagang makabuluhan, iba't ibang mga aspekto tungkol magmula pa sa pagiging purong Pilipino, pagsasalita, hindi ba hilaw, na nakikita natin ngayon na talagang wala kahit isa, kahit ako hindi ko kaya magsalita ng purong Pilipino. Isa pa, ang pagtanggal ng mother tongue na nagiging ugat din kung bakit Isinasa Hindi Ingles. nasa Ingles o hindi na natin nasasabuhay ang talagang wika natin na mahalaga, nakabuo ng kultura. At yung sinabi mo kanina na paghubog ng isang bata, pagsasa Ingles, o yung konsepto ng Amerikanisasyon na tinalakay natin. Mas tinuturuan. Oo. At yung sabi mo kanina, yung tungkol sa pagkakaroon ng mga karatula, ng mga babala, nasa Pilipino. Kasi bahagi yun ng pagpapayabong. Isinusulat natin sa essay yan. Isinusulat natin sa mga sa loobin natin sa eskwela. Payabungin ng wika. Paano ba? Yun nga, hindi natin nakikita. De facto lang. Hindi natin napapractice sa pang-araw-araw na buhay, no? Kaya, no? Nakakatuwa. Dami nating natutuhan ngayon para sa unang episode ng ating podcast. Ayan. So, ayan, bilang pagwawakas ng ating talakay ngayon, no? Meron tayong panghuling tanong. Tanong na pang-refleksyon. Ano yan? Kayo, kung kayo tatanungin, mas kahiya-hiya ba na marunong kang mag-Ingles, subalit hindi ka ganun karunong mag-Pilipino o hindi ka marunong talaga mag-Pilipino? O baliktad, ang galing mo mag-Pilipino, marunong ka mag-Pilipino, subalit mahina ka sa Ingles. Ano yun? Ikaw, ano? Kung para sa akin, mas nakakahiya naman kung mas marunong ako mag-Ingles kaysa sa pagsasalita ng Filipino. Sa totoo lang simula nung nag-senior high school ako, hindi na ako nahiyang mag-recite sa wika natin kasi may mga ilang guro na ang policy nila is dapat English ang ginagamit mo pag nagsasalita ka sa klase, 'di ba? Napaparating ko kasi kung anong gusto kong sabihin pag wika natin yung gamit ko bilang medium, 'di ba? Kasi kung ipipilit ko mag-English tapos hindi ko naman naparating kung anong gusto kong sabihin, di wala lang din. Para sa akin, mas nakakayang mag-add sa wikang English kasi meron akong ilang words na hindi
hindi ko alam yung vocabulary. Tapos hindi ko rin alam yung meaning. So, kailangan ko pa siya i-research para malaman kung ano yung kahulugan. So, ikaw na. Para sa akin, mas nakakaya, mas magaling ka sa wika ng Ingles. Kasi hindi ko naman kultura yon o hindi ko naman wika yun. Parang Dayuhan nakakasisi. sila eh. Dayuhan nga sila eh. Pero hindi ko naman din-discriminate yung mga magagaling magsalita sa Ingles na parang hindi makabayan, gano'n. Pero para lang sa akin is nakakaya na gano'n. So, Yan. So sa'yo. ako naman, ang take ko dito, dalawa. Dalawa sagot ko dito eh. Ano yan? Kung bilang tao, wala parehas. Parehas man Bakit? nakakahiya o parehas man hindi nakakahiya. Hmm. Hindi naman sukatan yun ng talino mo eh. Kasi ang iba yun ang ginagawa, sukatan ng talino ang pagiging Ingles o kung meron pang kaya mo pang mag-French o mag-Spanish, hindi yan sukatan ng talino. Kung ano ang nalalaman mo sa buhay, ang prinsipyo mo, ang pagkatao mo, yun ang tunay ng talino. Tama. Yun ang tunay ng talino. Tama. Pero kung bilang Pilipino, ito yung pangalawang sagot ko, mas nakakahiya na mas magaling ka sa Ingles kasi Pilipino. Kasi Pilipino ka eh. Dapat sumalamin sa'yo kung ano yung kultura mo. Yung kultura. Kagaya nga nasabi natin kanina, ang wika ay kabuuan ng kultura. Ang Gamit kultura na gamit mo, natin yan. mahalin mo, pati wika mo, pag kinagisnan mo, kung ano man ang kagawian mo. At bilang pag-iisip, sa puso, sa diwa, at sa salita, Pilipino. Yun ang mahalaga. Ayan. So ayun, natalakay natin na maganda ang isong ito Kaya na pangwika, yung antas bilang yung antas ng kaalaman natin bilang bagong Malaya. henerasyon no sa wikang Pilipino. So ayan, no? O siya, tara na. Tara na, Maglibot na tayo sa mag-siesta Intramuros. muna tayo. Oo. Mag-siesta Siesta. muna, ubusin muna natin. Ah, ito. kasi- Kasi muna natin to. Para worth it. Oo. Sige, ako magtatubig na lang. Hoy, bibigyan ka namin. Oo nga, grabe ka naman. Kasama tayo Sige sa na. Bye-bye guys. Bye-bye guys. Pwede naman. Kaya lang. Oo nga, parang si Mo. Oh, pwede tumama, pwede. Bye-bye guys. Bye-bye. Sige na, magkwentuhan na tayo. Ito ba?